Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay ang mga pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Manusab sa tuang ang mga suking tigpaminawan nga naka-monitor karon sa tuang Facebook live streaming nga makita diha sa tag sa kamang cellphone mga ka-Angel. Pinagi lang sa pag-search sa Angel Broadcasting Online. Sa ngalan sa kinatibukang persa sa Angel Broadcasting Company mga ka-Angel, ingam sub sa tuang news writer si Angel Sean Salugan, ingam sub sa tuang program in charge Angel Rose Kiachundinia. Ito ang mga anchorman mga ka-Angel sa Habang May Buhay, May Pag-asa. Nasa pikas dawak mga ka-Angel, nasa newsroom si Ma'am Ida Barahan o Ma'am Jima Rayos Ubasa. Indot kailangan topic ka ganina mga ka-Angel, habang may buhay doon na tayo pag-asa mga ka-Angel. Kung wala na kay buhay, siyempre wala na kay pag-asa. Tayo naman ka, wala na kay chance mga ka-Angel. So samtang doon ay pay kinabuhi mga ka-Angel, dili damuad og paglaom. Habang may buhay, adunay junay pag-asa. Lagi kayon mga ka-Angel ang uban nga naghikog ning uban. Naghikog na tungod kay gunahuna nila sila kagalingon nga wala na yung pag-asa siyang kinabuhi. Sayop ka na nga mentalidad ang mga ka-Angel. Samtang naapa ka sa kalibutan, doon na dyan kay pag-asa mga ka-Angel. Panimbayaw sab ngadto sa tuang mga 23 kalungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Manusab mga ka-Angel sa 80 ka barangay naglangkob din dakbayan sa Cagayan de Oro. Manusab ang ato ang duha ka mga component city, ang Hingoog ug ang El Salvador City. Live broadcast kita mga ka-Angel ko nahasa kita nahimutang diri sa Door 4, Pedro Tarok Pactel Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Ako yung tagapagbalita karon mga ka-Angel karong hapon na sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Si Patrol numero 1 Ryan Nasiricol Molo. Adlaw karon nga Webes pitsa 11 sa bulan sa Agosto tuiga 2022. Dita mga ka-Angel sa mga ulo sa mga nagbagang nga balita. Sa una nga balitang lokal, wanted sa kasong pagpatay. Matod pa mga ka-Angel, successfully nga nasikop sa otoridad. Samtang 380 ka-skilled trainees igraduar na mga ka-Angel sa CDO TVI. Sa unang balitang nasyonal, kanhi Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nagpaabot og pahasubo sa pamilya ni Lydia De Vega Mercado.
Sa kaduhang balitang nasyonal, pag-isyo sa digital version sa National ID, ginuso mga ka-angel. Sa balitang national, international, duha ka mga pulis sa Congo patay human ang pagpuga sa kapin 800 ka mga priso. Samtang sa balitang OFW, Pinoy sa Singapore na nagpositibo sa monkeypox virus. Manana daw kano mga angel sa stable na ang iyang kahimtang sa iyang panglawas. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, pagdula ni Kai Suto para sa gilas sa Pilipinas sa World Cup Asian Qualifiers. Gikumpirma na mga ka-angel. Sa balitang showbiz, sa balitang espesyal, football player nabuhi pag-usab. Human giatake sa kasing-kasing samtang nagdula. Unang gitawag mga ka-angel og second life. Samtang sa balitang showbiz, Candy Pangilinan dunay pahimangno sa mga ginikanan nga dunay anak nga dunay special needs. Moko na mga ka-angel ang atong mga headline sa to ang mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel kay mobalik ako dili madugay. Manginuboy sa ta mga ka-angel. Standby. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy ka-angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Kaya opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayon ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building
ni Honorable Kagawad Alan Magsayo ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel ug alang sa reservation ana booking tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabarato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thanks the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Okay, welcome back mga ka-angel diri sa panag-uban ng Angel News Father Afternoon Edition. Direta mga ka-angel sa unang mensahe gikan ni Ma'am Zoraida Barahan. Good PM Manager, yes, may hapon Ma'am Ida. Direta mga ka-angel sa unang balitang lokal. Sa Maramag Bukidnon, siko pag-usa ka murder suspect. Magipahigayon ang manhunt operation sa Purok 6, Anahawo na Maramag Bukidnon. Gilang suspect nga si Aljon Yabo Jimenez sa top most wanted person sa municipal level 19. Olitaw walay trabaho o residente sa Purok 5A South Poblacion Maramag Bukidnon. Nasikop ang suspect pinasikan sa gipagawas nga warrant of arrest sa branch 45 sa Malabalay City, Bukidnon sa kasong pagpatay. Walay piyansa ang girekomenda sa korte mga ka-angel. Okay, ato sa dawaton karon mga ka-angel ang report gikan sa Angel Ayon Matanang Bayan. Ayan na Philip Zia sa iyang report mga ka-angel. Angel Ayan sa imong report kamen. Yes, Angel Ryan, no? May nga po kalimog sa itong mga suking at ipananaw sa Angel Broadcasting News Online. Sa ito, pagkain na ito usab nga pagulugwedagan sa ito parang kurang sa Angel Ryan. Nagpabiling yapon ang kainit o kaigang yapon sa atong palibot karong orasa Angel Ryan. Even nga alas 4 na sa kahapon ng karong mga orasa. Nagpabiling lang yapon ang kainit o kangiig o di lang siya po angay kumpiyansa niya Angel Ryan kay basin niya mo ulan, no? Mubunda kang ulan niya ang gabi. Kaya dili pa maging bastante ginag kaninga panahon kay napamagyapon ang banta gyapon sa daw nga panahon dito sa may Luzon area Angel Ryan. So sa pag hulugway usab dagan sa tong trapiko sa tong salakyan karon diri sa tong namutangan. Ilabi na dito sa may Kugon area kanina kundi dito kita dito sa may Lipisoria. Aduna na pagka piot usab sa atong dagan sa atong trapiko kay rush hour naman karon na Angel Ryan kay gawas usab sa atong mga trabantes gobyerno o trabantes usab sa privado ting uli na usab Angel Ryan o gamusamot na usab ni kini Angel Ryan expected sa pagbalik usab unya sa face to face classes musamot kini expected ang piot sa atong dagan sa atong trapiko sunod mga simana Angel Ryan. So mula gana atong paginato nga pagugay dagan sa itong panahon karong orasa o pagulagoy dagan sa usab sa itong trapiko kung iskutan usab nato ang EOR kung responsibility karong taknaa atong kausay kalinaw so kagabi o gadto karon nagpabilin gyapon nagmalinawon walay mga dagkong pangitabo diri sa atong area of responsibility diri sa may barangay Makasandig o sa may barangay Nazareth. O kinilang ang inyong Angel Matamanang Bayan patrol numero 15 Ayan na Philip Zia alang sa Angel Broadcasting News Online. Okay, dagang salamat Angel Patrol numero 15 Ayan Philip Zia. Dirita mga ka-angel sa ikaduhang balitang lokal. Dako nga pasalamat o kalipay sa 380 ka mga skilled trainees sa LGU sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kinsa migraduar ug mitapos silang pagtuon sa Cagayan de Oro Technical Vocational Institute CDO TVI kagahapon adlaw Agosto 10 tuig 2022 nga gipegayon sa Centrio Mall ning syudad sa Cagayan de Oro. Sa mensahe ni Konsehal George Goking nga mipresentar kang Mayor Rolando Clarix Oy yang gipadayag saad sa mayor nga andam kanunay ang kagamahanang lokal sa pagtabang sa mga migraduar kabakabaton og saktong panginabuhian pinagi sa ilang natunang skills nga gitanyag sa maong tunghaan.
lakip sa mga mitapos kagahapon ang mga estudyante sa electrical installation and maintenance NC1 and NC2, shielded metal arc and welding NC1 and NC2, housekeeping NC1 and NC2, barangay health system, plumbing og heavy equipment operators forklift nga gitanyag usab sa Monarch Foundation. Ginasig usab ni Konsehal Suset Magtaas Daba, chairperson sa Education Committee sa Konseho, ang mga migraduar sa padayong pagkat-on og makakabot sa ilang mga damgo. Misaksi usab sa 6th graduation ceremony sa CDO TVI si Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, Konsehal Amy Rose Moreno, Konsehal Jose Pipi Abo, Konsehal AV Imano, Konsehal James Jodeth, City Administrator Roy Raagas, mga kadagkuan sa CDO TVI o mga department manager sa City Hall. Sa kasamtangan, mokabat kapin og 2,000 ka mga skilled trainees ang mitapo sa CDO TVI sugod sa pagmugna niini sa tuig 2018. Oras karon mga ka-angel na nakita sa 26 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Ato sa nga pagpanimay usab ngadto ni Jima Ray Subasa may hapon manager. Salamat sa inyong duha nga mga anchorman kaganina sa Habang May Buhay Adonay Joy Pag-asa. Ma'am Sorayda Barahan, Ma'am Jima Rayos Ubasa. Direta mga ka-angel sa kaduha sa unang balitang nasyonal. Nagpaabot sa iyang pasubo si kanhi Pangulo ug karon Senior House Deputy Speaker Gloria Macapagalaruyo sa pamilya sa namatay nga Pinay Olympics athlete nga si Lydia Diviga Mercado. Matod kay Arroyo, usa ka dakong kawad-on ang pagkamatay sa atleta nga naghatag og marka sa dakong kadungganan sa larangan sa pampalakasan. Magsilbi matod niya unta nga motibasyon sa uban pang mga titang Pinoy ang kalampusan ni Diviga. Ikumpirma ni Stephen Mercado di Conig Water nga namatay ang iyang inahan sa Makati Medical Center kagabi sa Miyerkules sa sakit breast cancer. Dahil si Diviga isip sprint queen sa Asia, human midaog og duha ka bisi sa Asian Games kaniadtong 1982 ug 1986. Okay, ato sa nga dawaton karon ang mga ka-angel. Ang report taho sa Pag-asa ana sa Pikas Linya si Joe Pribaldo. Sir Joe, maayong hapon. Yes sir, mayang hapon sa itong mga suking Tigaminaw de San Angeles. Sa itong monitor dito sa Northern Mindanao, wala may mga dakong na weather disturbance, pero makasasig sa mga pagulan, pagpanlugdog, sabi na sa hapon o sa gabi tungkol sa localized thunderstorms. Tunay kasarangan nga ngin magagikan sa habagatang silang direksyon. Kadagatan kasarangan ang pagbalog. Temperatura 24 centigrado ang kabugnaon, ang kainitong 31 centigrado. Philippines Standard Time alas 4:28. Kiniswatan sa Pag-asa Salvador City, Joe Pribaldo. Ngayon po. Salamat Sir Joe Pribaldo. Welcome. Okay. Mga ka-angel ang tahog gikan sa buhatan sa Pag-asa. Pinaagi ni Sir Joe Pribaldo ang winner specialist sa Mulugan, El Salvador. Dito mga ka-angel sa ikaduha nga balitang nasyonal. Mas paspas ang dagan. Mas paspas ugaan nga dalhon ang digital ID. Sigon kini sa DICT Secretary Ivan John Uy. Hinungdan giduso nila ang pag-issue sa digital version sa National ID samtang padayon pa ang pag-printing sa maong card. Matod ni Uy nga musaler sa og ma-verify sa apps o database ang digital version sa National ID. Una nga gipahayag sa Philippine Statistics Authority nga sobra 50 ka milyon na Pilipino ang nakakuha og PhilSys card. Lakip na ang mga anak kini sa 14.3 milyon ka cards ang naimprinta. Nahatagan sa karong Hulyo cards nga nahatag na sa Hulyo ni adtong bulan mga ka-angel. Balitang international. Patay ang duha ka mga pulis human ang pagpuga sa kapin sa 800 ka mga priso sa Congo. Sa wala pang insidente, gilusob sa mga armadong suspek ang Kakwangura Central Prison sa lungsod sa Botimbo. Kung asa gipapuga nila ang mga priso didto. Gitudlo nila nga nasa likod sa atake ang Maymay Group nga usa ka self-defense ethics group
nagtuo ang Kivo Security Trackers usa ka US-based monitor ang grupong Allied Democratic Forces kon ADF ang anaa sa likod sa pagpagtake. Padayon ang gipangita sa mga otoridad ang mga miikyas nga mga suspect. Oras karon mga ka-Angel, 30 minutos sa nakalabayang alas 4 sa hapon. Paminos kita mga ka-Angel, gikan ni Attorney Ruben Arcanoy sa iyang perspective. Standby mga ka-Angel, kay mo balik ato dili madugay. Ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan Ani akar ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao, si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Ania ang ikaupat nga yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions,
at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT-1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT-7, and the common station that will connect LRT-1, MRT-3, and MRT-7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines.
We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya.
at mangangalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Maukadto ang ika-4 nga yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Magpadayon kita ugma. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Atty. Canoy. Walay kalabutan ang istasyon ug ang mga tigdumala niini. Okay, welcome back mga ka-Angel dito sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Dito mga ka-Angel sa unang balitang OFW. Naa sa stable na ang kondisyon sa usa ka overseas Filipino workers. Human nga nagpositibo sa monkeypox virus sa Singapore. Ang OFW nagpositibo sa virus na naa sa edad nga 31 anyos nga lalaki nga nakumpirma nagpositibo kaniadtong Hulyo 25. Sa report sa Ministry of Health o kon MOH sa Singapore, Hulyo 21 nagdevelop og hilanat ang OFW og nagdevelop og rashes sa iyang naong og uban pa nga bahin sa kalawasan. Miadto siya sa Singapore General Hospital ni atong Hulyo 24 og na-admit sa susamang adlaw. Oras mga ka-Angel, 47 minutos na nakalabay nga na sa 4 sa hapon. Balitang paugnat sa kusog ikumpirma sa samahang basketballista ng Pilipinas kung SBP na si basketball superstar na si Kai Soto sa mokumpito sa line-up sa Gilas Pilipinas para sa World Cup Asian Qualifiers. Sigon kay SBP spokesperson o Executive Director Sonny Barrios, niuyo na ang kampo ni Soto bisan sa pagpapirma niini og kontrata sa Adelaide 36ers para sa National Basketball League o NBL sa Australia. Samtang nakatakdang makabangga sa Gilas sa Agosto, window sa nasangbit ang Liga team sa Lebanon ug Saudi Arabia. Balitang espesyal, si Anthony Van Loo, 20 anyos, usa ka football player gikan sa Belgium sa tuig 2008. Sa dihang siya ang nadiagnose sa adunay sakit nga kasing-kasing. Bisan pa nini, itugutan siya sa iyang team nga ipadayon ang iyang pagdula sa kondisyon nga magpabutang siya sa laing kasing-kasing nga gitawag og built-in defibrillator. Ang defibrillator usa ka mekanismo sa maghatag og voltahe sa kasing-kasing aron mo pitik pag-usab pananglitan nga muundang tungod sa atake. Giingon na si Anthony lang ang bugtong atleta nga dunay defibrillator. Nasulayan kong epektibo ba gayud ang nasampit nga defibrillator. Anaa sa tunga-tunga si Anthony sa dula sa dihang kalit na lang siya natumba og nagbuyod sa tunga-tunga sa football field. Kasagara
sa pagkatumba sa mga dulang football kay usa kini ka contact sport. Pero sayo ng tanan nga dili kasagaran. Ang pagkatumba ni Anthony kay wala sa jalaing player nga duol sa iya. Atake diya sa kasing-kasing ang hinungdan sa pagkatumba ni Anthony kay sayod ang mga teammate niya sa kondisyon si kasing-kasing. Diretso nga minagan padalong kay Anthony aron tabangan. Sa diha nga nakaduol na sila, nasaksihan nila nga giunsa nga migana ang defibrillator o kana sa kasing-kasing ni Anthony. Taon-taon nagtinga og sakalit si Anthony samtang walay malay. Human sa pipila ka mga segundo nakamata si Anthony o nga mibangon. Murag walay nahitabo sa iya ha. Idala si Anthony sa ospital aron masiguro nga luwas ang maong kahimtang. Nayo si Anthony human sa insidente nga matuoran bisan sa nahitabong atake padayon si Anthony sa pagdula og football. Oras mga ka-angel, 50 minutos na nakalabay alas 4 sa hapon. Balitang showbiz. Nag-advise ang actress nga si Candy Pangalinan sa mga ginikanan nga dunay anak nga dunay sakit nga autism. Matod kay Candy, importante nga kanunay itudlo sa mga anak ang mainantuson, mapagparaya o magpapasalamat sa gamayng butang sa kalibutan. Example sa actress ang iyang anak nga si Quentin. Kung asa matod sa actress nga giistorya niya kini og ayo aron masabtan og ayo ang anak nga nasayran nga ang mga hinungdan sa mga tantrums nini. Usa ka solo mother si Candy kung asa ni adtong 2021 sa dihang gikompirma niini sa publiko ang iyang failed marriage. Diyan po nang tatapos mga ka-angel ang ato ang balita sa afternoon edition. Oras karon mga ka-angel 51 minutos na nakalabay alas 4 sa hapon. Ato sang pagbalik mga lantaw mga ka-angel kay Zoraida Barahan, Good PM Manager. Jimaray Subasa, mayong hapon Manager. Wala na ko'y igong oras mga ka-angel. Lami utang pakiguban kaninyo tungod kay napupos na tong oras. Hantod sa sunod higat ng panag-uban mga ka-angel. Adlaw karon nga Webes pitsa 11 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa ngalan sa Kreatibo Kampersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ato ang news writer Angel Siologan. Ato ang program in charge Angel Rus Cachudilla. Ato nuha ka mga anchorman kagina sa Habang May Buhay May Pag-asa. Si Ma'am Ina Barahan, Ma'am Gina Ray Subasa. Wala dito mga ka-angel sa studio. Ako yung tagapaglingkod si Angel Patel Minooro Ryan sa Circle Molo. Live broadcast kita mga ka-angel kung nasa kita nahimutang diri sa Dorpor Pedro Tarong Pagtun Building Tabling Cagayan de Oro City. Sa matang ito ang studio B mga ka-angel himutang kini sa Block 6 Piaping ito mga ka-angel Makabalan. Dagang salamat mga ka-angel og hantod sa sunod higayon. Dagang salamat og dalay ko ng Diyos. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad, sino ang kaawa-awa,
Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy ka-angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi!